si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa selebrasyon ng Earth Month 2024, magsasagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga patimpalak para sa mga kabataan na may kaugnayan sa pangangalaga sa kalikasan. Kabilang sa mga ito ang Slam Spoken Word Poetry Contest na may temang Planet versus Plastics kung saan may papremyong 10,000 piso para sa itatanghal na first place, 7,000 piso naman para sa second place at 5,000 piso para sa third place. Bukod dito ay magkakaroon din ng Online Content Creation Masterclass and Reels Challenge na nakaangkla sa tema ng selebrasyon bilang isa ang online platform sa pinakapatok na gawain ngayon ng mga kabataan. Para sa higit pang impormasyon at detalye para sa iba pang mga patimpalak ay bisitahin lamang ang opisyal na Facebook page ng ahensya. Humingi ng paumanhin si dating House Speaker Pantaleon Alvarez hinggil sa kanyang panawagan sa militar at pulis na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pinaiimbestigahan na ng Department of Justice ang posibilidad na sampahan ng kaso si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ito ay matapos manawagan si Alvarez na iatras ang suporta ng militar at kapulisan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring makasuhan si Alvarez ng sedisyon, inciting to sedition o kahit maging rebelyon. Ayon naman kay Alvarez na dala lamang umano siya ng bugso ng kanyang damdamin. Kaya naman sa isang prayer rally sa Tagum City ay humingi ng pasensya si Alvarez. Samantala, kamakailan lang ay tiniyak naman ng AFP at PNP na hindi kakalas ang suporta ng dalawang ahensya sa Administrasyong Marcos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi mawawala ang commitment ng AFP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng bansa. Pagtitiyak naman ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, patuloy ang suporta ng ahensya sa administrasyon at ipinanawagan na huwag idamay ang kapulisan sa politika. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Office o LTO para sa distribusyon ng mga plastic car driver's license kamakailan sa releasing counter ng LTO main office. Sa pangunguna ni DOTR Secretary Jaime Bautista, kalihim ng LTO na si Vigor Mendoza II, katuwang ang iba pang opisyal, personal nilang iniabot ang mga lisensya sa mga tao nakapila at naghihintay para rito. Nasa higit 600,000 cards na ang naipamahagi simula noong ika-15 ng Abril habang nasa 2.2 million plastic cards pa ang inaasahang ma-deliver sa buwan ng Mayo. Nakatala sa inyong mga screens ang schedule kung kailan maaaring makuha ang mga ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Negros Occidental nakapagtala ng unang nasawi dahil sa pertussis. Mga hindi rehistradong negosyo online napipintong ipasara ng BIR. Kongreso inaprubahan ang anti-doping sa batas para sa mga atleta. DOTR at LTO nagsasagawa ng inspeksyon kasunod ng distribusyon ng mga card license. Ilang planta ng kuryente sa bansa inilagay sa yellow status. Isang batang nalunod sa Tawi-Tawi sinagip ng mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Nitong kamakailan lang, bandang alas 8:30 ng umaga ay mabilis na umaksyon sina Private Darwin Siwa at Private Christopher Guinness, parehong miyembro ng 1st Marine Corps MBLT-1, upang iligtas ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Aljimal Adsman mula sa pagtalunod sa dalampasigan ng Panampangan Island sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Agad na nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR si Private Siwa pagdating sa pinangyarihan upang maibalik sa kamalayan ng bata. Matapos ng ilang mga cycle ng CPR, ang bata ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtugon, pagsusuka at kalaunan ay naging maayos din ang kalagayan. Ayon sa AFP, ang mga pagkilos na ipinakita ng mga marino na ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin bilang mga tagapangalaga ng mga hangganang pandagat ng Pilipinas. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa isang joint marine law enforcement operation upang hulihin ang 2 fishing bangkas na sangkot sa ipinagbabawal na pangingisda sa karagatan ng Taytay sa Palawan kasunod ng alerto mula sa Municipal Agriculture Office ng Taytay. Napag-alaman na ang FBCA Aron at FBCA King Mark Noel ay gumagamit ng mga fine mesh net na lumalabag sa parehong pambansang regulasyon sa pangisda at lokal na batas. Kaugnay nito ay inaresto ang 16 na individual at kinumpiska ang mga iligal na gamit sa pangingisda, kabilang ang mga fine mesh net, rolyo ng lubid at mga tangke ng gas na magsisilbing mga ebidensya. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kikilalanin ang warrant of arrest na iahahin ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang kumawala sa ICC ang Pilipinas, kaya naman wala umano itong jurisdiksyon sa bansa. Ang nasabing posibleng warrant of arrest ay kaugnay ng kasong kinahaharap ni Duterte dahil sa kanyang naging drug on war sa kanyang administrasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Negros Occidental nakapagtala ng unang nasawi dahil sa pertussis. Mga hindi rehistradong negosyo online napipintong ipasara ng BIR. Kongreso inaprubahan ang anti-doping sa batas para sa mga atleta. DOTR at LTO nagsasagawa ng inspeksyon kasunod ng distribusyon ng mga card license. Ilang planta ng kuryente sa bansa inilagay sa yellow status. Isang batang nalunod sa Tawi-Tawi sinagip ng mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue o BIR na posibleng maipasara ang mga hindi rehistradong negosyo online. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ipagpapatuloy at mas hihigpitan pa nila ang kanilang information campaign para sa mga online sellers na may parehistro ang kanilang mga negosyo. Anya, kung mayroong programa ang ahensya na Oplan Kandado, ilulunsad rin nito ang online kandado. Ito ay upang matiyak ang pananagutan ng mga online sellers kung saan hindi nakakakuha ang mga mamimili ng akmang refund mula sa mga online business na hindi nakarehistro sa BIR. Handa na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa parliamentary elections na inaasahang gaganapin sa Mayo sa susunod na taon. Ito ay kasabay ng midterm polls na gaganapin rin sa parehong buwan sa susunod na taon.
Sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 1,586 na mga bagong botante ang nagparehistro sa isinagawang 2 araw na Special Register Anywhere Program at Satellite Registration sa 2 kampo sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Isang malungkot na balita, isang buwang gulang na sanggol ang naitalang pinakaunang nasawi dahil sa sakit na pertussis o whooping cough sa Negros Occidental. Binawian ng buhay ang sanggol habang nakakonfine umano sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nitong nagdaang linggo matapos ilabas ang resulta ng swab test na isinagawa ng Research Institute for Tropical Medicine. Sa kasalukuyan, may kabuwang 36 na posibleng kaso ng pertussis ang lalawigan. Bagamat walang outbreak sa lugar, pinapaalalahanan ng publiko na iwasang i-expose ang mga bata at sanggol sa matataong lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Negros Occidental nakapagtala ng unang nasawi dahil sa pertussis. Mga hindi rehistradong negosyo online napipintong ipasara ng BIR. Kongreso inaprubahan ang anti-doping sa batas para sa mga atleta. DOTR at LTO nagsasagawa ng inspeksyon kasunod ng distribusyon ng mga card license. Ilang planta ng kuryente sa bansa inilagay sa yellow status. Isang batang nalunod sa Tawi-Tawi sinagip ng mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.